Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, sa dalawang araw, ipagdiriwang na natin ang ating kalayaan. Ngunit taon-taon nating tinatanong, tunay nga ba tayong malaya sa Pilipinas? Para masagot ito, kapanalig, balikan natin ang ilang mga pangyayari kamakailan. Noong Marso, dahil nga sa giyera sa Middle East, pumutok ang krisis sa langis na kung saan ang mga tsuper, mga magsasaka, mangingisda ang pinakaapektado. Marami sa kanila ang tumigil sa paghahanap buhay dahil nga sa pagtaas ng presyo ng langis, ng diesel. Hindi rin bababa sa 3 ang nabalita ang mga transport workers na namatay dahil sa gutom at init ng panahon habang nakapila o naghihintay ng kanyang ayuda. Noong Abril, 9 na sibilyan kasama ang 2 minor de edad ang pinatay sa isang military operation sa Toboso sa Negros Occidental. Lagana pa rin ang impunity o ang kawalan ng pagkapanagot sa mga pumatay at red tagging o ang pagbansag sa mga aktivista, mamamahayag at mga nagtatanggol sa karapatang pantao bilang komunistang rebelde. Ngayong buwan ng Mayo, mahigit 200 ang puno na pinutol sa Quirino Avenue sa Maynila upang bigyan daan ang isa na namang expressway ng San Miguel Corporation na pinahintulutan ng Department of Environment and Natural Resources. Pansamantalang itinigil muna ang pagputol ng mga puno matapos batikusin ng publiko. Kamakailan, lumabas sa ulat ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM-2 na matindi ang literacy crisis sa bansa matapos mapag-alamang 87% ng mga estudyanteng grade 11 ang non-independent readers. Ibig sabihin, halos 9 sa 10 mag-aaral na grade 11 ang hindi maunawaan ang kanilang binabasa. Mabigat yan. Sa ulat naman ng World Bank, halos 28% o 3 sa 10 Pilipino ang nanganganib na mahulog muli sa kahirapan dahil sa kawalan ng financial security. Ibig pong sabihin, maraming pamilya pa rin ang nasa bingit ng karuhaan o kumikita ng sapat lamang upang manatili sa ibabaw ng poverty line. Ngunit isang bagyo, isang pagkakasakit, isang trabahong nawala ang maaaring magtulak sa kanila pabalik sa kahirapan. Sa gitna ng mga ito, tila tumitindi rin ang hidwaan at puot sa pagitan ng mga Pilipino sa usapin ng politika. Nakikita natin ito sa mga argumento, bangayan sa social media na madalas ay nagiging batuhan na lang ng mga insulto o pangungutya sa isa't isa. Inuudyok o pinalalala ang hidwaan ito ng disinformation at mga peking balita. Mga organisadong troll armies at maling paggamit ng artificial intelligence. Ilan ito sa mga nakakadismayang kaganapan sa bansa habang patuloy ang sirko sa Senado at ang katiwalaan sa gobyerno. Patuloy na nag-aagawan sa kapangyarihan ang mga nasa poder at patuloy na nakakalaya ang mga magnanakaw ng kaban ng bayan. Pero patuloy din ang pakikidigma ng karaniwang Pilipino laban sa malalim na suliranin at karahasang bumibihag sa kalayaan at sa demokrasya ng ating bansa. Kapanalig bilang mga Pilipino, nararamdaman pa rin ba natin ang kalayaang ipinaglaban ng ating mga bayani? Masasabi ba nating tunay tayong malaya kung bihag pa rin tayo ng iba't ibang anyo ng pananakop, gaya ng korupsyon, kasakiman ng iilan sa yaman at kapangyarihan? Kaya mga kapanalig, tandaan natin ang wika sa Galatia 5:1. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag tayo at huwag nang paalipin pang muli. Bilang mga Pilipino, responsibilidad nating ipaglaban at pangalagaan ang kalayaang pinaghirapan, pinaglaanan ng buhay ng ating mga bayani. Ipaglaban natin ang kabutihan panlahat, ang pagkiling sa mahihirap at isinasantabi sa lipunan, at pangalagaan ang kalikasan at kapaligiran, ang makatarungang kapayapaan, ang makabuluhang pakikilahok ng mamamayan sa lipunan, ang dignidad at karapatan ng bawat Pilipino.
Hindi lang ito ang panlipo ng turo ng Santa Iglesia. Ito rin ang diwa ng pagmamahal sa bayan, ang tunay na pagkapalaya sa Pilipinas. Kapanalig, ang kalayaan sa turo ng simbahan ay hindi ang gawin mo anong gusto mo. Ang kalayaan po ay nakatutok sa kabutihang panglahat. Sapagkat ang kalayaan ay biyaya ng Diyos para sa kabutihan ng lahat. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.